Si Tina ay isang batang ulila na muling isinilang sa ibang mundo matapos mapaslang sa isang trahedya at matapos ang pangyayaring iyon, siya ay nag-reincarnate sa bagong mundo. Sa mundong iyon, binigyan siya ng mga Diyos ng isang kapangyarihan na gumawa sa kanya na i-max out ang lahat ng kanyang stats na nagbibigay sa kanya ng kakayahang maging pinakamalakas na bata. Ngunit hindi nagtagal ang kanyang mapayapang buhay, doon ay malapit nang masira ang selyo ni Aaron, ito ang Gods of Destruction. Kaya upang maprotektahan ang lahat ng mga tao sa mundong iyon, ipinadala siya ng mga Diyos para mag-ensayo sa ilalim ng liderato ni Yuya, ito ang unang taong nag-reincarnate. Pagkatapos ng 5 mahabang taon ng mapanganib na pagsasanay, natuklasan ni Cain na ang kanyang mga magulang ay muling isinilang din sa mundong iyon pero pinatay ito ng Diyos na si Aaron. At bago pa man siya magluksa sa kanilang kamatayan, nagawa ng masira ni Aaron ng kanyang selyo at naghanda ng hukbo para wasakin ang bawat tao na iniingatan ni Cain. Ang mga halimaw ay patuloy sa kanilang panggugulo sa kagubatan, ngunit ipinangako ni Seth kay Cain na haharapin niya ito habang haharapin niya ang Diyos na si Aaron. Sinabi niya kay Cain na tatawagan niya ang kanyang mga alalay, ngunit hindi niya maaaring maipangako na mananatiling nasa ayos ang kagubatan kaya sinabi ni Cain na mag-ingat siya at huwag pasabrahan ang pagpinsala sa kagubatan. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Seth na dapat siya ang mag-ingat at ngumiti si Cain bago lumipad palayo. Nagsimulang manginig ang lupa at ang hukbo ay nahihirapang protektahan ang lahat ng mga tao habang tumatakbo sila papasok sa mga pader ng bayan. Gamit ang kanyang kakayahang mag-detect, napansin ni Nina ang malaking bilang ng mga halimaw na lumalapit, kaya nagsimulang tumakbo si Millie papunta sa kagubatan na nagsasabi na gusto niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya at kumilos na parang isang master kahit isang beses lang. Nagsimulang tumakbo si Nina pagkatapos niya kaya nagsimulang habulin sila ni Claude at ng kanyang asawa at magkasama silang nagtungo upang tulungan si Cain habang nilalabanan ang mga halimaw. Tinawag ni Seth ang kanyang mga tapat na alagad at nagtataka sila kung bakit niya ipinapatawag ang 4 na Heavenly Kings, pero napansin nila ang kasalukuyang kaguluhan na nangyayari. Ibinunyag ni Seth na ang kanyang master ay hiniling ang kanyang tulong at nagulat ang mga hari nang malaman na nagkaroon si Seth ng isang master. Sinabi ni Del Maria na siya rin ay nagulat nang malaman kung paano ito nagawa ni Seth, na magkaroon ng isang master at ipinahayag niya na nakagawa rin si Seth ng kontrata sa kanya. Nang marinig nila ito, ikinagulat ito ng 4 na hari. Nagtataka sila kung gaano ba kalakas ang tao na ito, kung bakit gano'n na lang ito nakagawa ng kontrata sa prinsipe ng kadiliman, kaya ibinunyag ni Del Maria na ang lalaking ito ay ang dakilang demigod, ang hinirang ng Diyos. Ipinangako ni Seth na ipapaliwanag niya ang lahat kapag natapos na, ngunit kailangan ng kanyang master ang kanilang tulong sa ngayon kaya silang lahat ay nagmadaling tulungan siya sa pakikipaglaban sa mga halimaw. Samantala, lumilipad si Cain sa paligid habang naglalabas ng kanyang Inferno Fire upang magpaulan ng apoy sa labanan. Ang mga torpedo ng apoy ay nagsimulang wasakin ang lahat ng kalaban, ngunit isang malaking purple power ang parating sa kanya na kanya rin namang mabilis na naiwasan. Gumawa ulit ng pangalawang atake, pero nagawang i-cast ni Cain ang Inferno Fire para i-block ito. Pagkatapos itong mawala, nakita na ni Cain ang itim na dragon at napagtanto na ito ay si Aaron, ang dating Diyos ng amusement. Pinapalakas ni Aaron ang kanyang mga kapangyarihan at sinasabi na kalahati lamang na bahagi sa kanya ang nabuo, dahil kailangan pa niyang umarkila ng katawan ng dragon kaya inilabas niya ang kanyang mahika upang maglabas ng mas maraming halimaw patungo sa lungsod. Lahat ng ito ay isang laro para sa kanya, upang makita niya kung paano wasakin ng mga halimaw ang lahat ng tao at nagtataka kung gaano katagal makasurvive ang kanyang mga kaibigan sa kabila ng banta at atake ng mga halimaw. Napansin ni Claude ang mga taong lumulutang sa hangin, ngunit sinabihan siya ng kanyang asawa na tumigil sa pagbibiro. Sinabi niya sa kanya na ang tanging bagay na mas nakakatawa pa sa biro, ay kung siya ay mag-cheat sa kanyang matapang na asawa. Pero nakita nilang lahat ang mga taong lumulutang sa kalangitan, napagtanto nila na ang mga lalaking ito ay nasa panig nila at iniisip ni Nina na malamang na sila ang mga sobrang lakas na kaibigan ni Cain. Ang 4 na Heavenly Kings ay nagsimulang mabagot pero sinabi ni Seth sa kanila na ituloy ang pakikipaglaban upang mas mapabilis ang laban para sa mga tao. Nagcast si Nina ng kanyang kakayahang mag-detect at napansin na malapit na silang masakop, kaya nagmadali si Millie kasama si Claude na lumaban sa mga parating na halimaw. Nakaharap si Cain kay Aaron at nagdala ito ng inis para sa Diyos ng Aliw, kung saan ang mga mata ni Cain ay kapareho sa mga mata ng mga taong nagsil sa kanya. Ang patuloy na pagsisisi niya mula sa pagkulong sa kanya, ay ang nagtulak kay Aaron na gusto niyang iparamdam at magdusa si Cain ng maraming taon, ngunit nagpasya na lamang ito na tapusin na lang si Cain sa sandaling ito kaya nagcast siya ng kanyang Dragon Breath patungo kay Cain.
Mabilis na naiwasan ni Kane at napansin niya ang kapangyarihan ng kanyang atake, at kung paano ito nagdulot ng epekto sa lahat ng mga ipis at ito'y naging parang sushi sa pamamagitan lamang ng pagtama sa kanila. Muling nagcast si Aaron ng kanyang kapangyarihan, pero habang ang mga apoy ay nagsisimulang habulin siya, tumatalon pabalik si Kane at naglalabas ng kanyang Inferno spell patungo sa dragon. Gayunpaman, ang apoy ay hindi man lang gumawa ng kahit na isang gasgas kay Aaron, at sinabi niya na ang gayong mahinang mahika ay hindi makakaapekto sa kanya. Samantala, ang mga kaibigan ni Kane ay nagsisimulang mabahala sa lahat ng mga puwersa. Gayunpaman, na-e-excite si Claude dahil siya ay gagawa ng pag-cheat sa kanyang asawa pagkatapos nito, at hindi rin makapaghintay si Millie na maibigay niya kay Kane ang kanyang mga kokomilon. Nagpapatuloy ang mga atake ni Aaron kay Kane at habang siya ay lumilipad, tinawag niya si Hako at Jin upang lumaban-laban sa dragon at doon ay iniiwasan nila ang bawat mga atake, ngunit ang buntot ni Aaron ay nagpabagsak kay Hako na nagdudulot na mawala ang kamalayan nito at naghanda si Aaron ng isang nakamamatay na atake. Naubusan ng lahat ng kanyang mahika si Nina at dumipensa rin naman si Claude kasama si Millie at doon pinuksa ni Nina ang isa pang halimaw. Lumitaw ang isang higanteng halimaw at handa ng kainin si Claude, pero tinamaan ito ng mga bakal na sibat sa kanyang ulo at lumitaw si Tefana upang iligtas si Millie. Sinabi niya sa kanila na nandito na ang mga reinforcement at mula sa puntong ito, siya ang magtatanggol sa frontline. Nagpasalamat si Claude sa kanya, pero sinabi rin ni Claude na hindi niya hahayaang gawin niya ito mag-isa dahil iyan ang laging ginagawa ng mga tunay at mabuting mga kaibigan. Natatanggap ni Hako ang isang dark attack na sinubukan na i-block ni Jin at naghanda pa si Aaron ng isa pang atake upang sunugin sila sa kanilang pwesto. Pinaparamdam niya ang inis upang makita niya kung paano iligtas ni Kane ang mga ito. Gayunpaman, dumating si Kane upang harangan ang kanyang atake mula sa pagsunog sa kanila. Sinasabi na sila ang kanyang mga kaibigan na kanyang poprotektahan dahil kung mahal mo ang isang tao, dapat mong protektahan sila at hindi magiging nakakainis ang paggawa nito. Hindi ito ang kalooban ng Diyos, ito ang kanyang kalooban dahil ang tanging gusto niya ay makita ang ngiti at kasiyahan ng lahat, at doon ay nagising niya ang kanyang overload na kakayahan. Kinilala ni Aaron na ang ilaw na ito ay pareho sa naunang ilaw na nakita na niya dati, at pinalabas ni Kane ang kanyang Saint Sanctuary na may tanging kahilingan na protektahan ang lahat. Nagbanggaan ang kanilang mga puwersa, kaso sumisigaw si Kane at doon lahat ng kanyang lakas at ang kanyang mahika na mga kapangyarihan ay nagsimulang wasakin si Aaron. Ang ilaw ay nagmula sa kagubatan habang ito ay pumunta sa langit at binabanggit ni Kane na kanyang puprotektahan ang lahat ng kanilang mga ngiti, at nagmamakaawa sa kanyang ina at ama na bigyan siya ng higit pang kapangyarihan. Kinakagat siya ni Hako at Jin para ihinto ang kanyang atake, at iniisip ni Seth at Del Maria na sobrang nakakatakot kung paano siya nagagalit. Nagtataka sila kung required ba na wasakin niya ang 1,000,000 ng matabang lupa, ngunit iniisip ni Kane na sinusubukan niya lamang na wasakin ang itim na dragon. Tinanong nila siya kung saan niya nakita ang isang itim na dragon at sinabihan siyang tumigil sa pagiging tanga, dahil sa wakas ay umalis na ang mga halimaw mula sa kagubatan at tapos na ngayon ang paglusob dahil sa kanyang ginawa. Patakbong lumapit si Claude upang yakapin si Kane, kaso biglang lumapit si Tefana at mas mahigpit na niyakap siya ni Millie. Sa mundong ito, iniisip ni Kane na maaari siyang tumulong sa mga tao at iniisip ni Del Maria na siya ay isang nakakamanghang tao na pinili ng Diyos. Tumatawa sila bago umalis at napagtanto na magiging isa siya sa mga dakilang tao. Bumalik sa kwarto ng hari, napagtanto ng hari na ito na ang finale kaya nagpasya siyang asarin ng husto si Kane sa pagkakataong ito. Sumisigaw siya sa kanya habang tinatanong siya tungkol sa haligi ng liwanag na makikita mula sa kastilyo at nagtataka kung ang kanyang ginawa ba ang responsable dito. Sinubukan ni Kane na ipaliwanag na ang haligi ng liwanag ay dapat na tumama sa itim na dragon. Humingi siya ng paumanhin dahil hindi sapat ang kanyang intermediate magic kaya kailangan niyang gamitin ang royal level magic para tapusin ang Dark Dragon. Nagulat ang hari at napasigaw sa kanya, ngunit napagtanto niya na hindi siya naghanda ng isang comeback at sinabi ni Kane na marahil dahil alam ng kanyang anak na babae kung sino siya. Ganap na natalo ang hari sa argumento nila at iniisip niyang sa wakas ay sumuko na siya at inamin ang pagkatalo, pagkatapos ng lahat ay pakakasalan niya rin naman ang kanyang anak na babae. At nagtataka kung ano ang maaring ibigay niya sa kanya bilang gantimpala para sa kanyang tagumpay, sinabi ng Count na maaari niyang bigyan ng isang dominyo kaya nagpa siya ang hari na gantimpalaan siya para sa kanyang mga nagawa ng isang sarili niyang dominyo. Lumitaw si Kane sa harap ng hari sa harap ng lahat at sinabi na ang tanging titirahin niya lang ay ang kanyang mga anak na babae. Ibinigay ng hari sa kanya ang dominyo ng Dorental at buong kagalakang tinanggap ni Kane na pamahalaan ito. Pabalik sa bahay ni Garm, inaasahan niya na sana ay ibang dominyo na lang,
pero niyakap siya ni Tofana habang umiiyak. Ibinunyag niya na ang Dorental ay ang pinakamagulong bayan dahil pinalayas ng kanilang corrupt na Adventurers Guild ang maraming nakaraang mga noble mula dito. Iniisip ni Celestia na ito ay malupit at gusto niyang pagsabihan ang kanyang ama, pero sinabi sa kanya ni Kane na talagang kinakabahan siya dahil gusto niyang ayusin ang isang sira na bayan at bigyang ngiti ang lahat. Inaasahan niya na sama-sama nilang muling itatayo ito kaya sumang-ayon silang lahat, pero sinabi sa kanya na huwag masyadong magpursige. Kaya sama-sama silang nagtungo upang itayo ang bagong dominyo. Nang pumasok siya sa syudad, agad na nakita ng mga gwardya ang kanyang mataas na ranggo at tinanong ng hari ang kanyang mensahero tungkol sa nangyari kay Kane matapos dumating. May ginanap na welcome party para sa kanya ang guild, pero madaling inayos ni Kane ang mga ito gamit ang kanyang kapangyarihan ng apoy at habang nasa tavern siya, napansin niya kung paano inaabuso ng mga lalaki ang isang catgirl kaya ipinakita niya sa kanila kung sino ang tunay na masusunod sa pamamagitan ng pagpapalayas sa kanila at pagpapalipad sa kanila at naglanding na may kakaibang mga posisyon. Ngunit hinuli siya ng guard, pero madaling nakalabas si Kane at habang kausap ang kanyang mga magiging asawa, dumating si Seth na humihingi ng tulong at ibinunyag na nalaman ng kanyang asawa ang kanyang pagtataksil at pinaalis siya sa kastilyo. Lumitaw ang kanyang demon wife, na nagngangalang Lafona, at taglay nito ang kagandahan na may naglalakihang mga megalodon. Ipinakilala muli ni Kane ang kanyang sarili, at tinanong siya ni Lafona kung ano ang masasabi niya sa kanyang asawa. Sinabi ni Kane na walang halaga at isang scum si Seth dahil nagtaksil siya sa isang babae na may hindi mapapantay ang kagandahan. Ang mga salitang iyon ay nagtulak kay Lafona na matuwa, ngunit binalaan siya ni Seth na maging maingat dahil nagbabago ang ugali ng mga babae pagkatapos ng kasal. Naisip ni Celestia na malamang ay sinabi ni Seth ang lahat ng mga matatamis na salita noong sila ay nagpalitan ng mga pangako, kaya ang pagtataksil ay hindi mapapatawad. Pero nagtataka si Kane kung bakit parang sila ang pinag-uusapan. Pinuri ni Lafona ang mga babae dahil sinabi nila sa kanya ang eksaktong gusto niyang marinig, kaya ipinangako niya na kung sakaling sasaktan ni Kane ang mga ito, sisiguraduhin niya na pagsisihan ni Kane ang ginawa nito. Sinabi ni Lafona kay Seth na maaari na siyang bumalik sa bahay ngayon, at doon ipapakita niya sa kanya kung ano ang tunay na impyerno at nagpaalam si Seth kay Kane. Hindi na siya nakita muli at sa kalaunan, pumasok si Kane sa simbahan at nadiskubre ang kultong nagpapatakbo sa lungsod, kaya napigilan niya silang lahat ng mabilis at nagtayo ng malaking pader sa buong syudad. Sa palagay ni Zinam, ito ay mahusay dahil marami pa silang kailangang gawin para sa kanya. Nagulat sina Tifana at ang mga babae na nagtayo siya ng kastilyo na mas malaki pa sa kastilyo ng hari, pero tawang-tawa siya dahil alam niya na mas malaki siya kaysa sa hari sa maraming paraan. Nagtaka sila kung bakit kailangan ito, at naisip ni Kane na ito ay dahil sa kanyang reinkarnasyon sa mundong ito na may lahat ng kanyang mga nakaraang alaala at naging isang napakataas na noble na may level 10 protections. Pero iyan ay kwento para sa susunod na pagkakataon. Lahat ng kanyang mga kaibigan ay galit sa kanya, lalo na si Sylvia dahil hindi pa rin niya natanggap ang mga maid milkers mula kay Sylvia pero humingi si Kane ng paumanhin. At dito na rin nagtatapos ang kwento. Salamat sa pagsubaybay ninyo sa recap patungkol sa kwento ni Kane, at hanggang sa muli maraming salamat.